Isipin nyo ang isang Viking. Ano ang unang pumasok sa isip ninyo? Malamang, isang dambuhalang mandirigma, mabalahibo, nakasuot ng balat or furs, may palakol, at may malaking helmet na may sungay sa ulo. Siya'y mukhang mabangis, marumi, at parang ang tanging pinapangarap lang ay manloob at ang Valhalla. Ngayon, kalimutan na natin yan dahil ang halos lahat ng imaheng ito ay produkto lang ng mito ng Hollywood. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang 20 nakakagulat na katotohanan tungkol sa mga Viking na sisira sa lahat ng stereotypes na iyan, minsan at magpakailanman. Malalaman ninyo kung bakit sila mas malinis kaysa sa maraming taga-Europa noong panahong iyon, paano nila naunahan si Columbus ng 500 taon sa pagtuklas sa Amerika, at kung bakit ang helmet na may sungay ay ang pinakamalaking imbento sa kanilang kasaysayan. Handa na ba kayong malaman ang katotohanan na hindi ninyo nakikita sa mga pelikula? Kung gayon, magsimula na tayo. At may tanong agad ako sa inyo. Ano ba ang unang pumapasok sa isip ninyo kapag narinig ninyo ang salitang Viking? I-share ninyo sa comment section. Titingnan natin kung magbabago ang pananaw ninyo pagkatapos ninyong panoorin ang buong episode. Bago natin tuluyang sirain ang mga mito, alamin muna natin kung sino ba talaga ang pinag-uusapan natin. Ang panahon ng mga Viking o ang Viking Age ay isang yugto sa kasaysayan ng Europa mula sa huling bahagi ng ika-8 siglo hanggang sa kalagitnaan ng ika-11 siglo. At ang salitang Viking ay hindi pangalan ng isang buong lahi o tao. Ito ay mas angkop, isang tawag sa propesyon. Ito ang tawag sa mga mandaragat, mandirigma at mga ngalakal na nagmula sa Scandinavia na ngayon ay Denmark, Norway at Sweden. Karamihan sa mga naninirahan sa lupaing ito ay ordinaryong magsasaka, artisano at mangingisda na hindi na umalis sa kanilang mga tahanan. Pero yung mga naglalayag at sumasali sa mga ekspedisyon, ang mga Viking, sila ang lumikha ng maingay na reputasyon na alam natin. Maraming stereotypes tungkol sa kanila ang lumabas ng matagal na pagkatapos ng kanilang aktwal na panahon. Nagsimula ito sa mga Kristiyanong monghe na sinasalakay ng mga Viking ang kanilang mga monasteryo. Pagkatapos, pinagtibay ito ng mga pintor at manunulat noong ika-19 na siglo na pinaganda ang imahe ng mga Northern Barbarians. Ngayon, ang modernong pelikula at serye sa TV ay dinala ang imaheng ito sa punto ng kalokohan. Ngayong naayos na natin ang konteksto, dumako na tayo sa mga katotohanan. Kaya, simulan na natin sa pinakamahalagang punto. Ang mga Viking helmet na may sungay, gawa-gawa lang yan o purong katang-isip. Wala pang kahit isang tunay na helmet ng Viking na may sungay ang natagpuan ng mga arkeologo. Ang tanging mga artifact na may sungay na natagpuan sa Scandinavia ay nagmula pa sa Bronze Age o mga 1,000 taon bago pa man nagsimula ang Viking Age. Malamang na ginamit lang ang mga yun para sa mga ritual. Sa katunayan, ang mga tunay na helmet ng Viking ay talagang praktikal at funksyonal. Ang pinakatanyag na natagpuan sa Norway ay tinatawag na Geirmundbu helmet. Mayroon itong simpleng pabilog na disenyo, may proteksyon para sa mata at ilong, pero walang sungay. Isipin mo na lang, isang labanan sa deck ng barko o kaya'y dikit-dikit kayo sa linya ng depensa. Ang sungay sa helmet ay sobrang delikado para mismo sa nagsusuot. Madaling sasabitan yan ng palakol ng kalaban o kaya naman ng lubid ng sarili nilang barko. Ang alamat na ito ay pinasikat ng isang artistang nagngangalang Carl Emil Doppler na siyang gumawa ng mga costume para sa opera ni Wagner, ang The Ring of the Nibelung.
noong taong 1876. Ang kapansin-pansing imahe na yun ay nagtagal at hanggang ngayon ay paulit-ulit na ginagamit sa pop culture. Kahit pa ituring silang maruruming barbaro, sadyang sobrang maalaga sa katawan at kalinisan ang mga Viking. Sa mga libingan nila, nakakahanap ang mga arkeologo ng napakaraming gamit sa paglilinis, suklay, pang-ahit, sipit, at maging mga espesyal na pangkalkal ng tenga na gawa sa buto o metal. May sarili at kumpletong hygiene kit ang bawat Viking, mapalalaki man o mapababae. Si John of Wallingford, isang manunulat ng kasaysayan noong ika-13 siglo, ay nagpahayag pa nga ng pagkadismaya dahil mas gustong-gusto raw ng mga Inglesa ang mga Danish Viking. Ang dahilan niya, nagsusuklay sila araw-araw, naliligo tuwing Sabado at laging nagpapalit ng damit. Nga pala, ang salitang Sabado sa mga wikang Scandinavian tinatawag na Lordag or Lordag ay nagmula sa lumang Norse na Laugardagar. Ang direktang salin nito ay araw ng pagligo o araw ng paliguan. Ibig sabihin, habang ang nalalabing bahagi ng Europa ay nagliligo lang, kung masisipag sila, ng 2 beses sa isang taon, ang mga Viking ay may lingguhang ritual ng paglilinis. Talagang maingat silang mag-alaga sa kanilang balbas at buhok at ginagawa pa nila itong masalimuot na braid o tirintas. Gaya ng nasabi na namin, ang Viking ay hindi tumutukoy sa isang nasyonalidad. Ang lumang salitang Scandinavian na Viking-ar ay tumutukoy sa isang taong naglalayag sa dagat, kadalasan para maglunsad ng pagsalakay o makipagkalakalan. Ibig sabihin, ang sumama sa Viking ay parang katumbas ng pag-alis para magtrabaho o maghanap buhay. Ang tawag nila sa sarili nila ay tagahilaga, Northerners, o base sa kanilang rehiyon, mga Dane, Swede, or Norwegian. Karamihan sa mga nakatira sa Scandinavia ay namumuhay ng palagian sa isang lugar. Sila ay mga magsasaka na nagbubungkal ng lupa, nag-aalaga ng hayop, at gumagawa ng mga produkto gamit ang kanilang kamay. Ang paglalayag sa dagat ay isa lang panapanahong gawain para sa mga bata at ambisyosong lalaki na gustong yumaman, sumikat, o maghanap ng bagong lupain. Kapag ang taong ito ay umuwi, siya ay nagiging ordinaryong magsasaka o may-ari ng lupa muli. Kaya naman, ang tawagin ng lahat ng naninirahan sa Scandinavia noong panahong yon na Vikings ay parang tinawag mo na ring pirata ang lahat ng naninirahan sa Somalia sa ika-21 siglo. Ito ay isang trabaho lamang, hindi ito kumakatawan sa buong populasyon. Ang stereotype na lahat ng Viking ay matatangkad, asulang mata, at blonde ay malayo rin sa katotohanan. Ipinapakita ng mga genetic research na marami sa kanila ang may kulay kape o kaya'y may maitim na buhok. Nag-iiba-iba ang kulay ng buhok at mata depende sa rehiyon na pinagmulan nila. Gayunpaman, ang pagiging blonde ay itinuturing talagang sukatan ng kagandahan at kalalakihan noong panahong iyon. Kaya maraming Viking, lalo na yung may maiitim na buhok, ang gumamit ng diskarte. Gumagamit sila ng espesyal na sabon na mataas sa alkali o lye para paputiin ang kanilang buhok at balbas. Ang prosesong ito ay nagbibigay sa buhok ng maputla at parang dayami na kulay. Pero bukod sa pagpapaganda, may praktikal din itong epekto. Ang malakas na alkali na ito ay napakahusay sa paglaban sa kuto at iba pang insekto. Kaya ito ay nagsilbing parehong fashion statement at paraan ng kalinisan or hygiene. Isipin mo na lang ang isang mabangis at brutal na mandirigma na maingat na naglalagay ng sabon sa kanyang balbas gamit ang espesyal na timpla
para lang maging blonde. Malaki ang pagkakaiba nito sa nakasanayan nating imahe ng isang Viking. Ang mga Viking ay hindi lamang basta mga walang awang mananakop. Sila ang isa sa pinakamahuhusay na mangangalakal, eksplorador at tagapagtatag ng kolonya noong panahong iyon. Ang kanilang mga ruta ng kalakalan ay umabot mula sa Hilagang Amerika hanggang sa gitnang silangan. Bumaba sila sa mga ilog ng silangang Europa na nakarating hanggang sa Constantinople at Baghdad. Dito, ipinagpalit nila ang balahibo, amber, mga alipin at ngipin ng walrus, kapalit ng pilak, seda at pampalasa. Inilarawan ng Arabong manlalakbay na si Ibn Fadlan na nakasalamuha ang mga Scandinavian sa Ilog Volga, ang mga Viking bilang napakahuhusay na negosyante. Ang mga Viking mismo ang nagtatag ng maraming lungsod na nakatayo pa rin hanggang ngayon. Halimbawa, ang lungsod ng Dublin sa Ireland ay itinatag ng mga Viking na taga-Norway bilang isang sentro ng kalakalan or trading outpost. Hindi lamang sila sumira, kundi nagtayo rin sila. Hindi lang sila kumuha, kundi nakipagpalitan din sila ng mga kalakal at teknolohiya na nagkaroon ng napakalaking impluensya sa pag-unlad ng maraming rehiyon sa Europa. Madalas nating iugnay ang mga Viking sa matitibay nilang barko, ngunit sa lupa, lalo na kapag taglamig, ang kanilang pangunahing paraan ng paglalakbay ay ang paggamit ng ski. Ang mga taga-Scandinavia ay gumagamit na ng ski para sa pangangaso, paglalakbay, at paggalaw sa mga lugar na nababalutan ng niyebe sa loob na ng libu-libong taon. Matagal na bago pa man, dumating ang mismong panahon ng Viking. Ang pinakamatandang ski na natuklasan ay tinatayang 6,000 taon bago ang karaniwang panahon, BCE. Sa mitolohiya ng Scandinavia, mayroon pa silang mga diyos na patron ng mga gumagamit ng ski. Ang diyos na si Ular at ang diyosang si Skadi. Para sa mga Viking, ang ski ay hindi isang libangan, kundi isang mahalagang pangangailangan upang mabilis at tahimik silang makadaan sa makapal na niyebe. Nagbigay ito sa kanila ng napakalaking bentahe, hindi lang sa pangangaso, kundi pati na rin sa pakikipagdigma. Ayon sa mga saga, mga lumang kwento, may mga mandirigma silang inilarawan na kayang humabol at abutin ang isang usa gamit lamang ang ski. Kaya, ang imahe ng isang Viking na nakasuot ng ski ay mas makatotohanan sa kasaysayan kaysa sa sikat na. Pero maling, imahe ng Viking na may helmet na may sungay. Ang mga babae sa lipunan ng mga Viking ay nagtatamasa ng nakakagulat na dami ng karapatan, lalo na kung ikukumpara sa mga kababaihan sa ibang bahagi ng medieval na Europa. Ang lipunang Scandinavian ay nakatuon sa ideya ng pagkakaroon ng matibay at independenteng pamamahay. Kapag ang mga lalaki ay umaalis para sa mga buwanan o taunang paglalakbay, ang mga babae ang naiiwan bilang ganap na tagapamahala ng bukid at lahat ng ari-arian. Sila ay pinapayagang magmay-ari ng lupa, magmana ng ari-arian, at magsagawa ng mga transaksyon sa negosyo. Higit pa rito, ang isang babae ay may karapatan ding makipagdiborsyo. Kung ang asawang lalaki ay naging malupit o kung hindi niya kayang suportahan ng pamilya, maaari siyang humingi ng hiwalayan at kunin hindi lamang ang kaniyang bigay kaya, kundi pati na rin ang bahagi ng pinagsamang ari-arian. Ang mga susi sa bahay at mga kamalig ay nagsisilbing simbolo ng katayuan ng may bahay at isinusuot niya ito sa kaniyang sinturon. Siyempre, hindi maituturing na lubusang pantay-pantay ang kanilang lipunan, ngunit ang antas ng kalayaan at paggalang na natamasa ng mga kababaihan ay talagang pambihira para sa panahong iyon. Ang isa sa pinakamalagim na paglalarawan na nauugnay sa mga Viking ay ang ritual
na tinatawag na Blood Eagle. Sa mga serye at pelikula, ipinapakita ito bilang isang brutal na pagpapatay kung saan hinihiwa ang likod ng biktima, binabali ang mga tadyang, at inilalabas ang mga baga palabas upang lumikha ng isang wangis ng pakpak. Nakakakilabot pakinggan. Gayunpaman, nagdududa ang karamihan sa mga modernong historiador kung talagang isinagawa ba ang ritual na ito sa totoong buhay. Ang pagkakabanggit tungkol dito ay matatagpuan lamang sa iilang saga at tula na isinulat pa ilang siglo pagkatapos ng mga pangyayaring inilalarawan. Ang mga tekstong ito ay puno ng mga metapora at masalimuot na wikaing patula. Kaya naman, posibleng ang Blood Eagle ay isa lamang estilong pampanitikan upang ilarawan ng lalong malupit na kamatayan ng isang kaaway at hindi isang aktuwal na pamamaraan. O kaya naman, ito ay propaganda ng mga Kristiyanong manunulat na naglalayong ipakita ang mga paganong Viking bilang napakabangis at walang pagkatao. Wala ring direkta o matibay na arkeolohikal o historikal na ebidensya na umiral ang ganitong uri ng pagpapatay. Ang ideya ng isang nagkakaisang imperyo ng Viking o iisang hari na namumuno sa lahat ng hilagaan ay isa lamang ganap na katang-isip. Noong panahong iyon, ang Scandinavia ay nahahati sa maraming maliliit na dominyo na pinamumunuan ng mga lokal na pinuno na tinatawag na konung o jarl. Ang mga pinunong ito ay patuloy na nagpapaligsahan at nagdidigmaan laban sa isa't isa para sa lupain, kapangyarihan at impluensya. Ang hukbo ng Viking na nakikita natin sa mga pelikula na sumasalakay sa Paris o London ay bihirang galing sa iisang kaharian lamang. Kadalasan, ang mga ito ay pinagsamang puwersa ng ilang pinuno na nagtitipon para sa isang tiyak na paglusob at pagkatapos ay muling naghihiwalay. Ang proseso ng pag-iisa ng Denmark, Norway at Sweden upang maging sentralisadong mga kaharian ay napakatagal at komplikado. At ito na nga ang naghudyat sa pagtatapos ng panahon ng Viking. Kaya, sa halip na isang nagkakaisang bayan, ang pinag-uusapan natin ay isang konglomerasyon ng mga nagdidigmaan at nagkakasundong tribo at angkan. Kilala ang mga Viking sa kanilang panggugulo at pagsalakay, pero hindi lahat ng kanilang pagpapalawak ay ginawa ng marahas. Ang isang matibay na halimbawa nito ay ang pagtatatag nila sa Iceland. Ang islang ito na halos walang nakatira bago dumating ang mga Scandinavian ay kinolonisa sa mapayapang paraan. Simula noong ikasiyam na siglo, ang mga magsasakang Norwegian na hindi na masaya sa patakaran ni Haring Harald ang may magandang buhok na pinag-iisa ang Norway at kumukuha ng lupa ay nagsimulang maghanap ng bagong tahanan. Binuo nila ang kanilang mga pamilya, kinuha ang kanilang mga alagang hayop, ari-arian, at sumakay sa kanilang mga barko upang tumawid sa karagatan patungong Iceland. Doon sila nagtatag ng mga bagong sakahan at bumuo ng isang natatanging lipunan na walang hari na pinamumunuan sa pamamagitan ng sistema ng pangkalahatang pagpupulong, tinawag na althing. Ito ay hindi isang pananakop, kundi isa talagang paglilipat ng tirahan para sa kalayaan at bagong oportunidad. Sa parehong paraan, sinimulan nilang tirhan ang Faroe Islands, Shetland Islands, at pati na rin ang Greenland. Ipinapakita nito na hindi lang sila mga mandirigma, kundi matatapang ding tagapanguna at mga magsasaka. Ang pinakatinding teknolohikal na himala ng mga Viking ay hindi ang kanilang espada o palakol, kundi ang kanilang sasakyang dagat, ang tinatawag na drakkar o langskip. Ang mga barkong ito ay maituturing na tuktok ng inhinyeriya
noong kanilang panahon. Ang kanilang pagkakagawa ay gumamit ng clinker technology kung saan pinagpatong-patong ang mga tabla. Ito ang nagbigay sa kanila ng tibay at kasabay nito kamangha-manghang kakayahang umayon sa galaw ng alon. Hindi ito nababasag. Sa halip, literal itong yumuyukod sa lakas ng mga alon. Napakababaw ng kanilang draft o lalim sa tubig, kaya madali silang makakalapit sa kahit anong pampang at makakapasok pa sa loob ng mga ilog, isang paraan para biglain ang kanilang mga kalaban. Pero sapat ang tibay at kasanayan ng mga ito para makatawid sa bukas na karagatan. Dahil simetriko ang unahan at likuran, bow at stern, mabilis nilang nababago ang direksyon nang hindi na kailangang umikot. Ang mga barkong ito ay mabilis, maliksi, at talagang maraming gamit. Dahil mismo sa mga barkong ito, naging posible ang buong panahon ng mga Viking, ang panahon ng malalayong paglalakbay, matinding kalakalan, at walang awang paglusob. Ang imahe ng Viking na kumakain lang ng inihaw na karne at umiinom ng ale mula sa malaking sungay ay malayo sa totoong buhay. Sila ay pangunahing magsasaka. Ang kanilang pagkain ay nakadepende sa kung ano ang kaya nilang itanim o kunin sa kalikasan. Ang pundasyon ng kanilang pagkain ay mga butil tulad ng barley, rye, at oats. Ginagawa nila itong tinapay, kasya, at serbesa. Mahalaga rin sa kanila ang mga produktong gatas, keso, at skyr, isang uri ng yogurt. Nagtanim sila ng iba't ibang gulay gaya ng repolyo, peas, beans, at sibuyas. Siyempre, kumakain din sila ng karne ng mga inaalaga ang hayop, baka, tupa, at baboy. Pero karaniwan, itong inihahanda lang tuwing may pagdiriwang. Sa mga baybayin, ang isda ang kanilang pangunahing pagkain na inihahanda ng sariwa, inasnan, o kaya ay pinatuyo. Nangunguha rin sila ng berries, nuts, at kabuti. Sa pangkalahatan, ang kanilang dieta ay balanse at masustansya, kaya naman nananatili silang malalakas at malulusog. Ang pamilya at angkan ang sentro ng universo ng mga Scandinavian. Higit sa lahat, ang karangalan ng pamilya. Itinuturing na mahalagang dugtong sa kanilang lahi ang mga bata. Isang kakaibang sistema ang ginamit nila sa pagpapangalan. Wala silang apelyido sa modernong kahulugan. Ang bata ay binibigyan ng pangalan at ang ginagamit nilang apelyido ay nagmumula sa pangalan ng ama. Dinadagdagan ng son para sa lalaki, ibig sabihin anak, o dottir para sa babae, ibig sabihin anak na babae. Halimbawa, ang anak na lalaki ni Eric na si Leif ay tatawaging Leif Erikson at ang anak na babae niyang si Astrid ay tatawaging Astrid Eriksdottir. Ang sistemang ito, sa katunayan, ay ginagamit pa rin hanggang ngayon sa Iceland. Kapag ipinanganak ang bata, kailangan itong formal na kilalanin ng ama sa pamamagitan ng pagbuhat nito. Kung hindi niya ito gagawin, maaaring iwanan na lamang ang bata hanggang sa mamatay. Tila malupit ito, ngunit sa mapanganib na pamumuhay sa hilaga, isa itong paraan upang kontrolin ang bilang ng miyembro na pakakainin ng pamilya. Gayunpaman, ang mga kinilalang anak ay inaalagaan ng husto at tinuturuan ng lahat ng kasanayang kailangan sa buhay. Sa kabila ng stereotypang barbaro at walang pinag-aralan, ang mga Viking ay may talagang mataas na antas ng kultura, lalo na sa sining at panulaan. Ang kanilang mga artisano ay nakakagawa ng napakakomplikado at napakagagandang bagay gamit ang kahoy, metal, at buto. Ang natatangi nilang estilo ay ang masalimuot na pagkakaukit ng mga hayop at mitolohikal na nilalang. Ginagamit nila ito sa lahat ng bagay, mula sa mga barko at sandata hanggang sa alahas at kagamitan sa bahay. Tingnan ninyo ang mga inukit na pinto ng mga simbahang kahoy sa Norway
o ang mga ornamento sa mga runic stones. Ito ay tunay na sining. Higit pa rito, lubos nilang pinahahalagahan ang salita. Ang mga poetang skald ay iginagalang na miyembro ng kanilang lipunan. Sila ay sumusulat ng masalimuot na mga awit ng papuri, tinatawag na drapas, na nagpupuri sa kagitingan ng kanilang mga pinuno. Ang skaldic poetry ay may mahigpit na panuntunan sa sukat at tugma, gumagamit ng komplikadong metapora na tinatawag na kenning. At ito ay talagang pagsubok sa talino, hindi lang ng manunulat, kundi pati na rin ng nakikinig. Ito ay sining na para sa mga intelektual na elite. Kalimutan muna natin si Christopher Columbus. Ang mga Viking ang unang Europeo na nakarating sa baybayin ng Hilagang Amerika. Noong bandang taong 1000 AD o halos 500 taon bago pa dumating si Columbus, ang mandaragat na Icelandic na si Leif Erikson, anak ng sikat na si Eric the Red, ang nagtatag ng kolonya sa Greenland, ay naglayag patungong kanluran, naghahanap ng mga bagong lupain. Ayon sa Saga of the Greenlanders, nakarating ang kanyang ekspedisyon sa isang lugar na tinawag nilang Vinland o lupain ng alak o lupain ng mga pastulan. Dahil sa dami ng ligaw na ubas o dahil sa malalawak na pastulan doon. Sa loob ng mahabang panahon, itinuturing lamang itong isang alamat. Ngunit noong 1960, sa hilagang bahagi ng isla ng Newfoundland sa Canada, sa lugar na tinatawag na Lance Oaks Meadows, nadiskubre ng mga arkeologo ang labi ng isang paninirahan ng mga Scandinavian. Nakita nila ang mga bahay na yari sa lupa, isang pandayan at iba't ibang gamit sa araw-araw na malinaw na pag-aari ng mga Viking. Ito ang naging matibay at hindi matatawarang ebidensya ng kanilang presensya sa bagong mundo. Madalas, ipinapakita sa mga pelikula na ang mga Viking ay matatangkad na higante na talaga namang namamayani sa kanilang mga kalaban. Pero sa totoo lang, hindi naman pala sila kasing lalaki ng inaakala natin. Ayon sa pag-aaral ng mga kalansay mula sa kanilang mga libingan, ang karaniwang taas ng lalaking Viking ay nasa 172 sentimetro o 172 centimeters, habang ang babae naman ay nasa 158 sentimetro o 150 centimeters. Sa katunayan, bahagyang mas matangkad pa rin sila kumpara sa karaniwang European noong panahong iyon dahil kadalasan ang mga European ay hirap sa sapat na nutrisyon. Ang dekalidad nilang dieta na mayaman sa protina at mga produkto ng gatas ang nagpatibay at nagpatangkad sa mga Scandinavian, lalo na kung ikukumpara sa mga Anglo-Saxon. Pero sigurado, hindi sila iyong mga 2 metrong higante na nakikita natin sa mga fantasy films. Ang tunay nilang lakas ay hindi nakasalalay sa kanilang tangkad, kundi sa mahusay na physical fitness, matinding tibay, at bagsik sa pakikipaglaban. May isang madilim at kadalasay tahimik na bahagi ng kanilang kasaysayan. Ang mga Viking ay talagang aktibong nagbebenta ng tao. Sa kanilang mga pagsalakay, sa mga baybayin ng England, Ireland, France, at sa mga lupaing Slavic, marami silang binihag. Ang mga bihag na ito, na tinawag nilang thralls o mga alipin, ay dinadala nila sa Scandinavia para magtrabaho sa bukid. O kaya naman ay ibinebenta sa malalaking pamilihan ng alipin, tulad sa Dublin o sa Silangan. Ang mga alipin ay mahalagang bahagi ng ekonomiya ng mga Viking. Wala silang anumang karapatan at itinuturing silang pag-aari lamang ng kanilang amo. Ang buhay ng isang thrall ay napakahirap at kadalas ay maikli. Bagamat may pagkakataong makalaya ang isang alipin, ito ay napakabihira. Ipinapakita ng bahaging ito ng kanilang gawain na sa likod ng romantisadong imahe ng matatapang na manlalayag
ay nakakubli ang malupit na katotohanan ng pagbebenta ng tao. Ang mga berserker ay isa sa mga popular na figura na nababalutan ng samut-saring alamat at mito. Karaniwan silang inilalarawan bilang mga mandirigmang biglang nakararanas ng matinding galit na hindi na makontrol, hindi nakakaramdam ng sakit, kinakagat ang kanilang kalasag, at lumalaban na may lakas ng isang oso. Gayunpaman, mas komplikado ang katotohanan. Ang mga berserker ay malamang na nagsilbing elite shock troops o maituturing na special forces ng kanilang panahon. Inihahandog nila ang sarili sa Diyos na si Odin at bago ang labanan, sinasadya nilang ipasok ang kanilang sarili sa isang matinding battle trance. Pero kung paano nila ito eksaktong ginagawa ay nananatiling usapin ng pagtatalo. Posibleng sa pamamagitan ito ng mga ritual na sayaw, malalim na self-hypnosis, or pag-inom ng mga psychoactive substance tulad ng kabute or fly agaric. Bagamat wala namang direktang ebidensya para sa huling hula ayo. Sa ganitong estado, naging delikado talaga sila at naghasik ng takot sa hanay ng mga kalaban. Subalit, pagkatapos ng labanan, nakararanas sila ng matinding pagkahapo at panghihina. Sa sumunod na panahon, nang lumakas ang kapangyarihan ng mga hari sa Scandinavia, itinuring ng mga kriminal at itinapon sa labas ng batas ang mga berserker dahil ang kanilang hindi makontrol na galit ay mapanganib na sa kaayusan ng lipunan. Ang mga runas ay ang sinaunang alpabetong Hermaniko na ginagamit ng mga Vikings noon sa kanilang pagsulat. Pero salungat sa karaniwang pag-aakala o sa mga kwentong pantasya, ang mga runas ay hindi talaga pangunahing ginagamit bilang mga mahiwagang simbolo para sa pangkukulam o spell. Sa katunayan, ang pangunahing silbi nito ay talagang praktikal. Ginamit ang mga runas para ukitan ang mga bato ng alaala bilang pagpupugay sa mga namatay na kasamahan, lagdaan ang kanilang ari-arian upang hindi manakaw at mag-iwan ng mga maiikling mensahe na parang modernong graffiti. Siyempre, tulad ng iba pang simbolo noong unang panahon, maaari ding gamitin ang mga runas sa mga ritual tulad ng panghuhula or pag-ukit sa mga anting-anting para sa swerte. Pero hindi iyon ang pangunahing tungkulin nila. Para sa mga Vikings, ang mga runas ay higit sa lahat instrumento sa pagsulat at pag-iingat ng kasaysayan, hindi pangmahika. Ilan lamang ang nag-aral ng sining ng pagbasa at pag-uukit ng runas, kaya naman ang mga bihasa rito ay labis na iginagalang. Ang panahon ng Viking Age, ay hindi basta-basta nagwakas sa isang iglap o sa isang matinding labanan. Ito ay isang unti-unting proseso na tumagal ng maraming dekada. Isa sa pinakamalaking dahilan ng pagtatapos nito ay ang paglaganap ng Kristyanismo sa Scandinavia. Dahil sa pagtanggap sa bagong pananampalataya, nagbago ang kanilang pananaw sa mundo. Hindi na kasi sinusuportahan ng simbahan ang pagnanakaw at pagsalakay sa mga kapwa nila Kristiyano. Ang isa pang mahalagang kadahilanan ay ang pagbuo ng mga sentralisadong pamahalaan o estado sa Scandinavia na sumusunod sa modelo ng Europa. Ang mga hari ng Denmark, Norway at Sweden ay nagtatag ng permanenteng hukbo, nagpataw ng buwis at pinatatag ang kanilang kapangyarihan. Dahil dito, naging hindi na mapapakinabangan at walang saysay ang mga paglusob ng mga malayang pinuno. Madalas na itinuturing na simbolikong pagtatapos ng Viking Age ang taong 1,066, chapter 66. Sa taong ito, sinubukan ng Haring Harald Sigurdsson ng Norway na kilala bilang Harald ang Matigas na sakupin ng England, ngunit natalo siya at namatay sa labanan sa Stamford Bridge.
Ito na ang huling malaking pagtatangka ng mga taga-Scandinavia na sumalakay sa England. Ang panahon ng pandarambong at pagsalakay ay tuluyan ng napalitan ng panahon ng diplomasya at kalakalan sa loob ng nagkakaisang Kristiyanong Europa. Kung gayon, mag-recap na tayo. Ang mga tunay na Viking, malayo pala sa kung paano sila inilalarawan ng pop culture. Sa halip ng mga maruruming barbaro na may helmet na may sungay, nakita natin ang mga malilinis at fashionable na tao na linggo-linggong pumupunta sa paliguan at nagpapagaan ng kulay ng kanilang buhok. At sa halip na mga walang awang mandarambong, nakilala natin sila bilang mga mahuhusay na mga ngalakal, matatapang na explorer at mga tagapanguna na nakarating sa Amerika. Nalaman din natin na ang kanilang mga kababaihan ay may kamanghamanghang mga karapatan para sa panahong iyon at ang kanilang sining at panulaan ay masalimuot at napakagaling. Ang pinakamahalagang konklusyon, ang tunay na kasaysayan ay laging mas komplikado, mas marami ang anggulo at mas interesante kaysa sa anumang stereotype. Ang mundo ng mga Viking ay hindi lang para sa mga mandirigma, kundi pati na rin sa mga magsasaka, manggagawa, makata at mandaragat na ang pamana ay buhay na buhay pa rin sa kultura at wika ng maraming bansa. Maraming salamat sa panonood ng video na ito hanggang sa dulo. Kung binigyan kayo nito ng bagong pananaw sa mga Viking, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi kayo mahuli sa aming mga bagong historical reveal. Ngayon, narito ang tanong. Alin sa 20 katotohanan ang pinakaikinagulat mo o baka may alam ka pang myth na hindi namin nabanggit? Isulat mo yan sa comment section at pag-usapan natin.